What's up at welcome back sa ating YouTube channel guys. So for today's video guys, may bagong tutorial na naman tayong ituturo sa inyo guys. Which is ito yung tinatawag na Dual 1 ISP, same gateway and failover load balancing. So ang magagawa nito guys is pwede nating i-merge yung connection natin sa ISP1 to ISP2. So for example is may 10 Mbps ka sa ISP1, then sa ISP2 guys is 10 din. May 10 ka rin na connection which is Mbps. Is ang gagawin natin guys is i-merge natin para maging 20 Mbps. So maraming nagre-request dito guys, pero hindi ko magawa kasi masyado na akong busy guys, kaya nga hindi na tayo nakakapag-upload. Pero since na wala akong ginagawa ngayon guys, ngayon gabi, is ituturo ko na lang yun guys, kasi maraming nagre-request dito. So simplihan lang natin yung ating config para masundan ng mga gustong matuto or yung mga beginners natin sa Microtech. Pero yung sa mga masters natin guys about sa pag-config ng Microtech is mag-comment lang kayo guys kung may mali sa ginawa kong configuration. So para lang po ito sa mga beginners na gustong matutong mag-config ng dual ISP na same gateway. At syempre may failover din guys. Yan. So dito guys, simulan na natin. So ito yung ating Winbox, nakalagin na rin ako. So kung mapapansin nyo dito guys is naka no default configuration. So itong Ether 1 natin at saka Ether 2 guys is tagti 10 Mbps ito guys. Then yung Ether 3 natin, dyan nakakonect yung ating PC. So kung mapapansin nyo guys, walang internet kasi hindi pa ito nakakonfig itong Microtech natin. So ang gagawin natin guys is sundan nito guys napakadali lang itong gagawin natin para lang sa mga gustong matutong or gumawa ng dual 1 na failover na tawag dito same SSID. So bakit tinawag na same SSID guys? Kasi yung tinawag na same gateway. Bakit tinawag na same gateway? Kasi yung gateway nito guys is 192.168.1.1. So ibig sabihin sa gateway ko sa Ether 1 is parehas dito sa Ether 2. So yan. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung sinasabi ko. So pangalanan muna natin itong ating interface 1. So pangalanan natin ito ng .isp1. Yan. Sundan nyo lang ito guys Then sa Ether 2 is .isp2. Yan. Then yung Ether 3 natin guys is LAN. So kayo na bahala guys kung gusto nyong i-bridge ito lahat. Pwede naman. Kung gusto nyong i-hotspot ito, pwede naman. Pero dito guys, ito yung papakita ko lang, yung sa LAN. So next step na gagawin natin guys, since na meron na tayong mga names sa ating interface, punta tayo dito sa ating bridge. Yan. So gagawa muna tayo ng bridge guys. So yan, pangalanan natin ng local. Yan. Then dito sa ports guys, i-add ko lang yung Ether 3 kasi yun lang naman yung gagamitin ko. Yan, Ether 3. Yan, apply okay. Then next step, na-disconnect kasi tayo, naka-bridge kasi tayo. So wait natin guys. Yan. So okay na siya. Ang next na gagawin natin, check muna natin. So yan, okay na siya. Ang next na gagawin natin, punta tayo dito sa addresses. So gagawa natin ng addresses yung ating bridge, yung ginawa natin bridge. So ang gagawin natin, add tayo ng address. So for example 192.168.88.1/24. Yan. Then interfaces na ito yung gagawin natin guys, ita-target natin yung local. So sana yun? Bakit wala dito? Ito, local
Then apply, okay. Yan. Diba? Tinarget natin. So, ibig sabihin may addresses na siya. So, ang gamit ko palang router OS is 6.49.13. So, hex yung gamit natin dito, guys. Yan. So, meron ng addresses yung bridge natin. Close na natin ito, guys. Punta tayo dito sa DHCP server. Then, add tayo dito. Click natin yung DHCP setup. Target natin yung local. Then, next lang dito, guys. Hanggang matapos. So, yan. So, natapos na. Punta tayo dito sa IP pool. Then, pangalanan natin ito ng local. Kasi, yung address pool kasi, guys, is ito na siya. So, pangalanan natin yan ng local. Yan. Kung mapapansin nyo, guys, napalitan din dito kasi nagpalit tayo ng addresses dito. Ay, name dito. Yan. So, close na natin yan. Next step, guys, punta tayo sa DNS. Add tayo dito ng DNS. Yung Google DNS lang yung gagamitin ko, guys. Yan. 8.8.8 8.8.4.4 then allow remote request. Yan. So, tapos na natin yung sa bridge natin. So, ang gagawin natin, guys, is pagaganahin na natin yung ating internet, yung dual ISP natin. So, punta tayo dito sa IP DHCP client. So, dito, mag-add tayo, guys. Add. Then, dito sa pag-add natin, guys, i-uncheck natin ito. Yung use pair DNS. Then, yung add default route is ino natin. Yan. So, target natin ISP1, guys, ha. Yan. So, yan. Searching siya. Yan. So, next step, yung ISP na naman, guys. Ganun pa rin. Same. Use pair DNS. Then, dito is no na lang natin. Yan. So, searching. So, yan. So, yan, guys. Goods na siya. So, kanina, nasabi ko yung same gateway. So, dito natin makikita yung gateway. So, dito sa Ether 1 natin, guys. Yan. Double click natin ito. Then, dito nyo makikita sa status. So, ang gateway natin, guys, is ito. 192.168.1.1. Yan yung sinasabi kong same gateway. Sa Ether 2 na naman, guys, same pa rin. Ang gateway niya is 192.168.1.1. Yan yung sinasabi kong gateway na same. So, kung magkaiba yung gateway nyo dito, guys, tandaan nyo lang yung gateway ng inyong mga ISP. So, yan. Since na okay na yan, guys, alam na natin yung gateway natin is magpiping muna tayo. Yan. So, iping natin yung Google DNS. Ping 8.8.8.8. Yan. So, kung mapapansin nyo, guys, is no route siya. So, yan. Pagaganahin natin yan mamaya. So, next step natin, guys, punta tayo dito sa my IP, firewall, at NAT. Yan, sa NAT. Sa NAT, guys, mag-add lang tayo ulit ng NAT. So, yung chain is source NAT. Then, out interface, guys, i-click natin. Dapat si Ether 1. Dito sa accept, dapat mask read. Yan. Yan, okay na siya. Then, ulitin lang natin yan, guys. Add tayo ulit. Yan. Then, out interface, piliin na natin yung Ether 2. Kasi dalawa yung ISP natin, guys. Si Ether 2 na naman, guys. Then, punta tayo dito sa action, mask read, then okay. Yan. So, meron na tayong NAT. Ang susunod na step natin, guys, is mag-add na tayo ng routes. So, punta tayo dito sa IP. Sana yun? Yung routes. Yan. So, yan. So, dito lang nagkakatalo, guys, sa routes yung pagpipill over natin, guys. So, ang gagawin natin dito, guys, is mag-a-add tayo dito ng routes. Kasi, kung mapapansin nyo, guys, sa ping natin is no route to host. So, ibig sabihin, wala siyang routing. Kaya, ganyan yung nangyayari. So, ang gagawin natin, guys, punta tayo dito. Add tayo ng new route. Punta tayo dito sa gateway. Yan. Sa gateway, guys, yan na yung itatype natin. So,
So ano ba yung gateway natin kanina is 192.168.1.1, di ba? Yan yung gateway natin. So makikita natin dito. Yan, di ba? So since same gateway yan guys, hindi kayo pwedeng maglagay ng ganito. So yan. So ang marireach niya lang is yung Ether 2 ISP. So kung mapapansin niyo, di ba? Paglagay natin ng gateway is nagping na siya. So ibig sabihin gumagana na yung internet, pumapasok na yung internet. Pero mali pag same gateway, mali itong ganito. So ang gagawin natin diyan guys, punta tayo, maglagay lang kayo dito ng percent. Yan yung sinasabing percent. Punta kayo dito sa interface. Yan. Sa interface guys, i-copy nyo lang yung interface name dito. Pero dapat may percent muna guys ha. Yan. So i-copy natin ito. Copy. Yan. Then i-paste natin. Then apply. So kung mapapansin nyo guys, napalitan na siya ng reachable Ether 1 ISP1. Kasi kanina is Ether 2 lang, di ba? So next step, i-add na naman natin yung Ether 2 natin. So same pa rin guys, 192.168.1.1, then percent. So i-copy na naman natin itong Ether 2. Yan. Copy, then paste para ma-reach yung Ether 2. Yan. So, di ba? Reachable na yung dalawa. Yan. So, goods na guys. So, ibig sabihin may pumapasok na internet kasi nagpiping na siya, di ba? So, next step natin guys, punta tayo dito ulit sa firewall. Ito yung firewall natin. Punta tayo dito sa Mangle. Sa Mangle guys, huwag kayong mag-alala, simple lang yung Mangle natin na gagawin. So, ang gagawin lang natin guys, add lang tayo dito. Yan. Then, yung chain guys is input yung gagamitin natin. Kumbaga, papasok. Yan yung input natin. So, input. Then, dito sa in interface, i-click natin yan. Piliin natin yung Ether 1. Yan. So, next step, punta tayo dito sa action. Then, mark connection. So, ang papangalan natin dito is ISP. ISP1_con. So kayo na bahala kung anong gagamitin nyo dito na pangalan. Yan. So yan yung ipapangalan ko guys. Then okay. Next step is yung Ether 2 na naman natin guys. So add naman tayo guys para sa Ether 2. Input pa rin yung chain. Yan. Then in interface, piliin natin yung Ether 2. Punta tayo dito sa action. Piliin natin mark connection. Then, type natin dito ISP 2_con. Yan. Then, okay. Yan. So, meron na tayong dalawang mark connection. So, ang next step na gagawin natin guys, add tayo dito. Add. Ulit. Then, ang kanina is input. Ngayon is output na naman yung gagawin natin. So, sa chain natin guys, piliin natin yung output. Yan. Sa output guys, punta tayo. Pag okay na yung output, punta tayo dito sa connection mark. Sa connection mark, meron tayong makikitang ISP1_con, ISP2_con, which is yan na yung dalawa, yung mark connection na ginawa natin. So, pipiliin natin yung ISP1_con para ito sa ISP1. So, punta tayo dito sa action. Then, piliin natin mark routing. Yan. Sa mark routing na naman guys, ita-type natin dito to. Kailangan kasi natin yan para sa route to. Paano ba? Ganyan. ISP1. Yan. Para sa ISP1 yan guys ha. Mapapansin nyo, diba? Then, okay lang natin. Then add na naman tayo ulit guys. Ganun pa rin. Output yung chain. Then dito sa mark connection is ISP2. Kasi tapos na natin yung ISP1. Punta tayo dito sa action. Mark routing. Then to ISP2. Yan. So, binabagalan ko guys para talaga masundan nyo yung
tutorial natin. Sana makatulong ito sa inyo guys. And apply okay na natin guys. So yan lang yung gagawin nating mangle. So ang last na step na gagawin natin, i-accept lang natin yung ginawa nating bridge. So paano ba i-accept? Add lang tayo dito guys. Punta tayo sa general. So yan, pre-routing na pre-routing. Then dito guys is sa in interface, hindi na ISP yung i-target natin, which is kung hindi is yung local na yung ita-target natin, kasi i-accept natin yan. Then punta tayo sa action, then action is accept, i-accept lang natin guys. Yan, so ganyan lang yung gagawin natin. So since na okay na natin yan guys, balikan natin yung ating IP routes. Yan, ito yung ating IP routes. So ang gagawin natin dito guys is mag-a-add na naman tayo. Add. Yan. Then sa gateway natin guys, same pa rin dito, 192.168.1.1. Then Ether ano yan? Ether 1. Wala tayong percentage, nakalimutan. Yan. Ether 1 dot ISP1. Yan. So okay na siya. Then dito sa distance is 1, kasi yan yung main natin. Yan, ito yung gagawin nating main. Yan. Then dito sa routing mark, so click natin yan, may makikita kayong to ISP1 to ISP2, which is ito na yun ginawa nating routing mark dito. So lumalabas na siya dito. So piliin natin, since na ISP1 yan, to ISP1 tayo guys. Then apply. Okay. Yan. Next step, add na naman tayo para sa ating Ether 2. Yan. Gateway 192.168.1.1% Ether 2.isp2. Then ganun pa rin. So distance guys, since na may 1 na tayo, priority yung distance 1, 2 na naman tayo guys. So yan. Then sa routing mark, piliin natin yung ISP2. Yan. Then apply. Okay. So yan. So kung mapapansin nyo guys is active static na siya yung dalawa. So ibig sabihin walang backup dito guys. Lahat is running. Yung ISP1 natin at saka ISP2 running yan siya, kasi magmo-merge yung connection natin, kaya ganyan. Yan. So ngayon guys is ita-trial na natin. Yan. So paano ba natin i-trial ito? Ang gagawin ko muna guys is mag-open muna tayo ng browser. Yan, browser tayo. So yan, may browser na tayo. I-disable ko muna itong ISP1 para makita natin na tag 10 Mbps lang yung connection dito guys. So disable ko ito guys. Yan. So ang running ngayon is yung ISP1 lang. So kung mapapansin nyo, nagpiping pa rin siya. So dapat pag speed test ko dito is fast dot kung yung gagamitin natin. Pag speed test ko dito is 10 Mbps lang dapat yung connection. Yan. So kung mapapansin nyo, 9.8 Mbps. Yan. Ibig sabihin sa Ether 1 yan. Yan, di ba? Ngayon guys is enable ko muna itong Ether 2. Yan. Then i-disable ko itong Ether 1, yung ISP1 natin, para makita nyo rin na 10 Mbps lang din yung ating Ether 1. So yan. So balikan natin speed test. Yan, di ba? 9.5 Mbps. So, ibig sabihin, tagte 10 yung connection ko dito. 10 dito sa ISP1, 10 din dito sa ISP2. Ngayon guys, pag in-enable ko yan, tapos nag-speed test ako, dapat magiging 20 Mbps yung ating connection. Since na sa routes natin is tawag dito, sana yung routes natin. Sa routes natin is active yung dalawa. So ibig sabihin walang backup dito. Active lahat ito. Itong Ether 1 at saka Ether 2. Pag speed test ko nito guys, dapat 20 Mbps ito, since na naka-active na yung dalawa. So try natin speed test guys. Yan. So yan, di ba? Ibig sabihin nagmo-merge yung connection dito. So
So kung mapapansin nyo guys, di ba, tag 10 Mbps sila dito. Yan. Big sabihin, nagma-merge yung connection sa ISP1 at saka sa ISP2. So, yan. So, check natin. Yan, di ba? Sa upload na naman tayo. Check natin yung upload. Kung ilan ba yung speed test. Yan. So, 9.1. Hindi ko alam kung bakit ganyan yung upload niya. 9.1. So, yan. So, mababa yung na upload niya guys. Hindi siya nag 20 Mbps. Try nga natin sa speed test guys. Kung ganyan din ba yung connection. Pero yung download guys is nagbo-merge siya, di ba? Yan. Speed test natin guys. So sana nakatulong ito sa inyo guys. Yan, 20 Mbps. Ang ping niya is 9 ms. So wait natin yung upload kasi sa upload tayo nagka-problema. Bakit hindi nagma-merge yung upload niya? Or baka sa connection ko lang ito. Yan, mababa yung upload ko. Yan. So pero goods na rin yan guys. Sa upload lang nagkakatalo. Di ko alam kung anong problema. Pero baka sa ISP ko na ito guys. Kaya ganito. So kung mapapansin nyo dito guys is nagra-run din naman yung dalawa. Yan. So tingin ko guys hanggang dito na lang yung ating video. So sana guys is naliwanagan kayo dito sa ating tutorial. So binagalan ko lang guys. Pasensya na kung matagal yung video natin. Pero at least may matututunan tayo guys. So tingin ko guys ay hanggang dito na lang ating video. Maraming salamat guys at peace.